Alright, what's up mga ka-vocal? So, kasama ko ngayon yung kapatid ko, si Lenz. Siyempre pupunta kami dun sa isusurpresa namin yung mekaniko niya. Actually, yung storya nito is nagpaayos siya ng kotse, pero sobrang delay na po. So, instead na magalit, ay talagang hindi ko alam kung biglang nag-iba yung reaction ko. Kumbaga, nakiusap naman sa akin yung tao, nabigyan pa siya ng tiyempo kasi siyempre may pinagdadaanan din. So ganun lang tayo sa buhay. Kung batuin ka ng bato, edi batuin mo ng tinapay. So kaya magdadala tayo ng grocery. Siyempre akala ng mekaniko is galit tayo. Oo, galit tayo. Siyempre naintindihan natin na minsan kasi sa buhay ganun talaga yan. May mga gusto kang bagay, may mga gusto kang gawin pero hindi mo magagawa dahil siyempre kapos ka nga. So yung mga siguro malamang yung pera na ibigay namin, baka nauna niya munang ibilhin yung pagkain nila, kaya naintindihan natin yan. So although una nagalit ako, pero nung talagang naano ko yung story niya, talagang naiyak na rin ako, umiyak na rin siya kasi naawa din ako sa mga anak niya. So ito yung bilang ganti, di natin siya gagantihan ng masama, kundi gagantihan natin siya ng mabuti. So nananawagan ako sa lahat, gantihan lang natin lahat ng mga kalaban natin ng mabuti, kasi tandaan nyo, mananaig pa rin yung kabutihan kaysa sa mga kamalian. So syempre, ito, yung kapatid ko, hindi ko lang alam kung pabor siya sa ginagawa ko, pero wala siyang magagawa kasi kailangan natin gumawa ng mabuti. So abangan nyo mamaya, gugulatin natin yung mekaniko na yon upang bigyan ng tulong. Syempre, gusto kong pasalamatan yung Tanduay Bacolod t-shirt, tsaka yung CGM Corporation sa mga dilata natin, tsaka sa mga goods natin, and yung Bacolod Chemical na rin. Siyempre sa Ka-Vocal TV na rin na mga grupo ko na bumili ng bigas. Okay, so papasok na tayo sa lugar ng kung saan nakatira yung mekaniko namin. So tara. And siyempre kapatid ko, seryosong seryoso. Kung gusto nyo din magpautang ng, gusto nyo din umutang ng lechon, ay pwede na kayong umutang sa kanya. Sabi nga nila, eat today, pay later. Anyways, tara. Siyempre, thank you so much sa mabutiin kong asawa sa pagbibideo lagi. Ito na. Tawag ko lang kung magugulat siya, baka tumakbo pa. Akala niya ipakukulong siya. Char. Ito na, malapit na kami. Wala kasi siyang kaalam-alam na bibisitahin namin siya para siyempre check-in kung ano na yung status ng kotse. Ayun, nakikita na namin yung kotse. Daan-daan na lang tayo. Ito na yung pulang Honda Civic. Yan. Sige, tara. Akong bigas dilata, t-shirt sa lahat ng mga sponsor ko, noodles, yan. Ito bigay ko sa iyo to para hindi ka na mag-alala, kumbaga para focus na focus ka sa trabaho mo, hindi mo naaalalanin yung pagkain ng mga pamilya mo. Ito, Gab, bigyan mo sa asawa mo. Diyan nyo? Ano ka na din? Teka dito. Kasing naiintindihan kita. Ano ka ba? Kaya ma'am, good. Hayaan mo, makakabawi to si brother. Ganun lang yan buhay pare. Sabi ko nga sa'yo pare. Nanggaling na ako dyan. Alam na alam ko na yung mga sitwasyon na yan. Mas maliit pa yung bahay ko dito. Kung nakita mo lang sa Manila pare, bubong na agad. Magsikap ka lang, gumawa ng tama, magdasal, at saka yung anak mo, kuhin mong center, tsaka yung asawa mo. Tanggalin mo lahat ng bisyo. Paninigil yung inom, normal lang yan. Kahit ako, ginagawa ko yan pare. Pero, busy ka lang, promise. Gawin mo lang to. May kasunod pa yan, gawin mo lang. Tutulungan kita makabangon pare. Sige, galing din ako dyan. Sige. Iayusin mo na yan tapos yung huwag mong pabayaan yung mga anak mo. Ay anak mo, ilan ba anak mo? Isa lang? Ilang kasi madami pa. Ako na mismo bibigay sa'yo ng customer dito. Basta ayusin mo lang kasi sayang yung talent mo pare. Imagine mo na, nami-memorize mo ito lahat. Sa akin,
Hirap akong gawin yun. Pero ilang sa buhay. Ay, ayan yan. Huwag bang baka mga gasket. Sayang. Pwede mo din kapag. Sige. Una na kami. Mukhang sobrang grabe yung emotional ni Kuya, napaka-emotional ni Kuya. Siyempre, ramdam natin eh. Siyempre, mahirap talaga yung buhay. Talaga, sa konting, alam mo yung akala mo, nandito kami para pagalitan ka. So, nagulat siya eh, nang nakita niya kami ng kapatid ko. Eh, siguro, bibuild na naman siya ng rason sa ulo niya. Kasi, di ba? Kaso nga lang, siyempre, sabi nga nila, paano makakabawi yung isang tao kung di mo pagbibigyan ng chance. So lahat yan, bigyan natin ng chance. Kumbaga, marunong lang tayo maawa at umintindi sa mga taong minsan nagkamali din sa buhay. Kasi di naman tayo naging perfecto eh. Naranasan ko na din na magkamali ng ilang beses. Okay lang. At least parang gumana rin yung pakiramdam ko na sinabi niyang 1 week na lang talaga. 1 week na lang talaga pagbigyan natin. Kung wala di bahala na si Batman. Sige, doon na nagtatapos yung pamimigay natin ng tulong. Sabi nga nila, di ba? Gumawa na lang tayo ng mabuti sa kapwa para tularan nila at saka gumawa na rin sila ng mabuti sa kapwa tao nila. Alright, so this is your kabokal saying babush.